Gabing iyon, alas 12 na nang tapusin ko ang night shift sa opisina. Tahimik na tahimik ang barangay namin sa Quezon City. Parang natutulog lahat maliban sa mahinang sipol ng hangin sa mga kawayan. Bigla akong napahinto nang maramdaman ko ang malamig na simoy sa likod ko. Walang tao sa paligid, pero parang may humihip na hangin diretso sa bato ko. Nagsimula ang mahinang kaluskos sa likod. Parang mga dahon, pero mabagal at sadyang sinusundan ako. Tuwing lilingunin ko, wala roon, kundi dilim at anino ng mga poste. Patuloy akong naglakad, pero narinig ko na ang yabag. Mabagal. Nahuli ng kunti sa akin. Kapag tumigil ako, tumigil din ito. Kapag mabilis akong tumakbo ng ilang hakbang, naririnig ko ulit ang tapak. Nakarating ako sa gate namin, pero biglang lumamig ng todo ang hangin. Sa refleksyon ng salamin ng tricycle sa labas, nakita ko ang puti, mahabang buhok, nakatayo sa likod ko. Pumasok ako sa gate ng mabilis at isinara ito ng malakas. Pero narinig ko pa rin ang huni. Parang pag-iyak ng bata, pero malalim at malapit na malapit sa tenga ko. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binubuksan. Bulong nito sa labas ng gate. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto ng bahay. Pumasok ako at sinindi ang ilaw sa sala. Pero biglang namatay ito kasabay ng kapitbahay sa dilim. Narinig ko ang kaluskos sa kisame. Parang may umakyat ng mabagal. Tumakbo ako sa kwarto at kinuha ang cellphone para maging flashlight. Nang buksan ko ito, nakita ko sa screen ang sarili ko. Pero may karagdagang mukha sa likod. Nakangiti ng malapad. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kusa. Walang hangin. Naririnig ko na ang huni sa loob ng bahay. Malapit na talaga. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig ng todo. Nararamdaman ko ang malamig na hininga sa bato ko. Parang may humihimas. Hindi ko na kinaya. Sumigaw ako at binuksan ang bintana para tumakas. Pagtingin ko sa labas, nakita ko ang sarili kong anino. Nakatayo pa rin sa loob. Nakatingin sa akin. Tumalon ako sa labas at tumakbo patungo sa kalsada. Pero narinig ko pa rin ang yabag. Pareho pa rin ang bilis. Parang sinusundan pa rin ako. Dumating ako sa kapitbahay na sari-sari store, pero sarado na ito. Sa salamin ng pinto, nakita ko ulit ang puti. Ngayon ay mas malapit na. Tumakbo ulit ako pauwi, pero pagdating sa gate, bukas na ito ng kusa. May bakas ng basang paa sa sahig, papasok sa bahay. Pumasok ako sa sala. Nakita ko ang TV, naka-on ng kusa. Walang signal sa screen. Nakikita ko ang sarili ko sa sala, pero nakatayo ako sa likod ko. Biglang namatay ang TV, pero narinig ko ang huni mula sa likod. Lumingon ako, walang tao, pero may bakas ng kamay sa dingding. Tumakbo ako sa kusina. Kinuha ang kutsilyo para sa depensa. Pero nang buksan ko ang ref, nakita ko ang refleksyon. May nakangiting mukha sa loob. Inilagay ko ang kutsilyo sa mesa, pero biglang gumalaw ito ng mag-isa. Tumuturo ito sa direksyon ng kwarto ko. Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko ang kama,
May bakas ng katawan na parang kakatayo lang. Ang kumot ay basa at may amoy na lupa. Biglang bumukas ang aparador ng kusa. Sa loob, nakita ko ang damit ko, pero may suot ito na puti. Tumakbo ako palabas ng bahay ulit. Pero paglabas ko, wala nang ilaw sa buong barangay. May mahinang huni na parang tumatawag sa akin. Sinubukan kong tawagan ang kaibigan ko, pero walang signal sa phone screen. Nakita ko ang text mula sa sarili ko. Buksan mo ako. Tumakbo ako sa madilim na kalsada. Pero nararamdaman ko na sinusundan na naman. Ang yabang ngayon ay mas mabilis na kaysa sa akin. Nakarating ako sa puno ng nara sa dulo ng barangay. Biglang tumigil ang lahat. Walang hangin, walang tunog. Sa likod ng puno, lumitaw ito. Formal na nakatayo. Buhok na tumatakip sa mukha. Hindi gumagalaw, pero nararamdaman ko ang titig nito. Biglang sumigaw ito. Hindi huni, kundi pangalan ko ng malakas. Parang nabali ang katawan ko sa takot. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pero pagpasok ko, lahat ng pinto ay sarado na. Sino yan? Sa loob, naririnig ko ang sarili kong boses na tumatawag sa akin. Sino yan? Umupo ako sa sahig. Sumuko na. Biglang lumamig ulit ang paligid at narinig ko ang huni. Ngayon ay nasa loob na ng katawan ko. Hanggang ngayon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang huni sa likod ng pinto ko. Hindi ko na alam kung ako pa ba ito o siya na ang nasa loob ko.